dala sa likuran. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito, una sa lahat, ako po nagpapasalamat sa inyo at kayo tumalo dito. Alam ko na napakaigli yung panahon na ibinigay para imbitahan kayo, pero nakakatuwa at nandito kayo. At alam ko na ang linggo ay mahalaga para sa mga pamilya na dapat papahinga kayo kasama ng mga pamilya nyo, pero kayo ay sumubot sa aming paanyaya. Maraming po salamat at malaking utang na loob po para sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Una lahat ay nais ko magpasalamat sa mga tumulong para i-organize itong grupong ito. Siyempre, una-una ang ating minamahal na dating kapitan ng Barangay San Dionisio, si Catong Paul Rodriguez. At ang kanyang assistant na dito, si John Santos. Aking matagal na kaibigan, matagal na. Wala pa ako sa politika, kaibigan mo na siya. Si Ka Onesto de Leon ng Pagado at ako na maraming kamag-anak dito po sa Dionisio. At ngayon, kinikilala rin natin ang pagdating ng isang bantog na konsyal ng siyudad ng Parañaque mula po sa Barangay Baclaran, si Konsyal Eric Baez. At ako rin papasalamat din. At kinikilala ko rin po ang mga iba-ibang mga grupo na nandito mula po sa J. De Leon Extension, care of Marlene. Palakpakan po natin yung grupo na yan. Sa San Juan de Postal, kay Orlan Edgay. Wala naman sa 217 Salvador Compound, care of Lisa. Palakpakan natin yung Bernabe Phase 3, care of Fred and Mom Bolves. Wala naman sa Bernabe Phase 1, care of Colonel Ben Dopitas. Pero pang taga San Isidro, wala sa Makarto, care of Sita Kalipay. Sa compound, ito yung madalas na binibisita ko noong unang panahon ka, si Corby Sabado. At sa Sitio Santo Niño, care of Aida Consulta Antipas. At meron tayong mga bisita na kararating lamang. Ito naman yung Christian Muslim area, care of Noel, Mamil, and Aser. So muli po, welcome sa inyo. At pasensya na po kung meron mga grupo na hindi ko nabanggit, baka mamaya ay mapabanggit din natin. Sa muli po, ako nagpapasalamat sa inyo. Ako po si Congressman Roy Logoles ng 2nd District ng Parañaque. Pero kahit na tayo ay congressman ngayon ng 2nd District ng Parañaque, siguro naman naalala niyo na ako ay naging congressman ninyo ng mahabang panahon. 9 na taon, 3 termino po, ako ay nahalal na congressman ng 1992, 1995 at 1998 bilang congressman ng Lone District of Parañaque. Isa pa lamang ang congressman ng panahon na yun. At doon sa mga eleksyon na yan, 92, 95 at 98, hindi ko po makakalimutan na ako ay natalo ng landslide parati sa San Dionisio at sa San Isidro. Alam ko na kung hindi dahilan sa inyo ay hindi po naging congressman si Roy Logoles. Malaking pasasalamat ko po siya, hindi ko po makakalimutan niya. At yan po ang dahilan kung bakit nung ako ay congressman ng 2nd District ng Parañaque, ng Lone District ng Parañaque, bagamat 16 ang mga barangay sa Lone District ng Parañaque ng mga panahon na yun, ang pinili ko na lugar ng aking headquarters, ng aking Congressional District Office ay sa San Dionisio. At yan ay naalala ninyo doon po sa bisita. Naalala niyo ba yan? Ayan, bisita. Kaya ng mga panahon na yun, marami po nainggit na may ibang barangay. Sabi nila, bakit ba ang daming barangay ang pinili ni Congressman Goles ay ang San Dionisio? Siguro naman, yung mga malapit sa akin, yung mga pamilya, mga matatandang pamilya, malalaking pamilya na hindi ko nababanggit sa dami, yan ang pakilala ko ng aking utang na loob sapagkat parang tinuring nila ako na anak nila. Bagamat ako'y dahil lamang sa San Dionisio at sa Parañaque. Ngayong araw na ito, ako po'y magpapakilala. Bagamat alam kong
karamihan sa inyo, halos lahat sa inyo, kilala ako sa pangalan at sa mukha. Ako mo'y natutuwa sapagkat kahit na medyo mga ilang taon na ako ang congressman ng 2nd District ng Parañaque, nagugulat ako pag namamasal ako sa Parañaque National High School na karamihan ay nasa 1st District, kilala ko ng mga bata. Lalo ako nagulat nung namasal ako sa elementary school. Sabi ko, siguro itong mga high school nanonood ng TV, nakikita nila ako, kaya kilala nila ako. Pero siguro pagdating sa elementary, baka hindi na ako kilala. Laking gulat ko, pagdating ko sa elementary, kilala pa rin ako ng mga bata. Minsan, nandun ako sa Tambo. Nandun ako sa isang pasilyo lang, sa tabi ng Tambo Elementary School. Merong biglang sumigaw doon sa taas, "Goles!" Sabi sa akin, malit na boses. Akala ko, teacher na malit na boses. Pagtingin ko, bata pala, na siguro mga 9 years old pa lamang. Alam niyo, tuwa ako, na talagang hanggang ngayon, ay naalala pa rin ako ng mga kabataan. Ngayon po, sisimulan ko ang aking presentasyon. Ang programa natin ngayong hapong ito ay Ulat sa Bayan ni Roy Logoles. Pag sinabing bayan, ulat sa bayan ng siyudad ng Parañaque. Ako ay congressman ng 2nd District ng Parañaque, pero gusto kong sabihin sa inyo na marami pong ginagawa ako sa Kamara de Representantes at dito mismo sa Parañaque na ang laki ng epekto sa inyong lahat. Sino man kayo, 1st District o 2nd District, o kaya taga-Batanes kayo, taga-Mindanao kayo, taga-Leyte kayo, taga-Ilocos kayo, marami pong ginagawa na karamihan sa mga Pilipino ay nakikinabang. Itong litrato ito ay isang litrato na kuha sa San Dionisio. Ito po ay sa Lim Compound. Ito, nagtataka ko, naglalakad ako sa Lim Compound, sunod na sunod yung mga bata. At parating sinisigaw yung pangalan ko. Alam niyo, hindi lamang sa Lim Compound, ito ganito mga pakyate. At saan na magpunta? Pag nakita ko, lalo na pag medyo nakikumplaan ako sa mga tao, maraming bata sumusunod sa akin. Yung iba, nasabihin kayo, nakita ko sa TV noong isang araw. Kaya nakakatuwa na ganun kainit ang pagbati na ibinibigay nila sa akin sa aking pagpasyal sa maraming lugar sa Parañaque, maging 2nd District o 1st District. At ito po yung aking slogan sa aking programa ng gobyerno, Responsableng Gobyerno, RG. Ngayon, magpapakilala na ako ng gusto sa paggaling si Roy Logoles. Ito po ang litrato ko na ako'y bata pa. Yan ay kinuha sa maliit at mahirap na probinsya sa Romblon, sa Looc, Romblon. Nakita nyo, medyo payat pa tayo dyan, mahirap ang buhay ng panahon na yun. Yung aking mga magulang ay mga school teachers lang, mga public school teachers, kaya medyo hirap ng konti. Yan yung bahay namin, nagawa sa kawayan. Yan, kilala niya. Siguro yung mga tao galing sa probinsya, alam ko ano ang aking sinasabi. Noong 1952, ako'y mga 5.5 years old na, nagpasya yung mga magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran dito po sa Metro Manila area. Kaya sila ay naglilipat dito, sinama kami, at pinalat na nakakuha kami ng housing. So isang government housing project doon sa Project 3, Quezon City. Isang low-cost government housing project. Ito yung mga bahay. Ito mga panahon ngayon, parang kahon. Pero bubong, tapos yung kalye, lupa. Lupa po ang kalye. Yung mga bakod, kabila gumagawa ng mga bakod na yan. Low-cost government housing project, dyan lumaki si Roy Logoles. Ito naman yung bakuran namin. Ito duplex. Ito isang bahay, pero dalawa ang nakatira. Duplex ang tawag dyan. Maraming nagtataka sa akin sapagkat nakikita nila pag ako'y nag-iikot sa mga kung saan-saan sulok-sulok ng Parañaque, parang kung lumakad ako mabilis at hindi ko iniwasan, parang hindi natatakot doon sa mga sampayan. Napansin ko kasi, yung mga anak mayaman, takot maglakad sa ganitong klase mga lugar. Natatakot sila sa aso, kung ano mga kadahilanan, at iba natatakot na masabi yung nila sa sampayan. Pero si Roy Logoles, hindi po, sapagkat ako ay sanay dyan. Balit pa ako sanay dyan. Tingnan yung bakura namin yan. Puro sampayan. Andun yung nanay ko. Ito ako.
takayin ng hangin yung bubong at hindi lang ginagawang pulaan o yan. Parang katulad na ginagawa ng mga iba sa inyo. Tama ho ba yan? Diyan ho ang pakuran na lumaki si Roy Lugoles. At yung pinapakita ko, medyo malaki na ho ng konti rito. Mga 10 taon na kami sa Project 3. Pero tingnan nyo yung kali namin. Hanggang ngayon, lupa pa rin. 10 taon na, awa ng Diyos, yung mga politiko na mga panahon na yun, hindi pa rin naayos yung kali namin. Kaya alam ko, ang buhay sa isang lugar na pag umulan ay maputik at kung umaaraw ay maalikabok. Alam na alam ko yan. At yan ang dahilan kung bakit talagang binigyan ko ng diin ang pagpapaayos sa mga kalye. Mamaya i-report ko yan. Ito naman yung litrato ko doon sa aming elementary school. Makita niyo elementary school namin, napakasimple. Kaawa-awa ang itsura. Yung tinutuntungan namin, formal picture ito, class picture. Nakatungtong kami sa lupa. Tapos yung ibang bata rito, nakasinelas, nakabakya, formal na picture yan. Ganyan mo kasimple yung mga kabataan. Andyan ako sa litrato na yan, binigyan ko ng 100 piso, sino mo makaturo ang unang, makaturo ko saan ako dyan. Bago ko ilipat yung picture, ay wala na. Ito ang high school ko, Quirino High School. Yung elementary namin, Quirino Elementary, public school din po ito. Gawa sa kahoy. Hindi po katulad ng mga eskwelahan ngayon sa Paranaque, nagawa sa semento. Kami, kahoy. Tingnan yung mga bintana, medyo sira-sira pa. Pero okay lang yan, ho. Nag-survive kami dito sa ganung klaseng eskwelahan. At dito na sa second floor, no? Pag naglalakad yung mga bata sa second floor, naririnig ng mga bata doon sa baba kasi lumalangit yung sahig. Yan ang Quirino High School. Diyan po graduate si Congressman Goles. Nung ako'y graduate, pinilit talaga ng mga magulang ko. Pinilit ko rin na kahit na ako ay public school graduate lamang, na ako ay makatungtong sa pinakamagaling na universidad sa Pilipinas. Noon at hanggang ngayon. Ano yan? Yung UP, University of the Philippines. Talagang pinilit ko. Gumawa ko ng entrance exam at awa ng Diyos, naipasa ko itong entrance exam na ito. Kaya ako'y nakapasok sa UP. Alam nyo, nakatayo ko sa inyo ito. Hindi po ako anak mayaman. Anak ako ng mga mahihirap lamang, mga simple mga tao. Nakatayo ko sa inyo ito. At ang dahilan kung bakit ako ay umangat sa buhay, ang dahilan kung bakit ako ay nakatayo ngayon, naging congressman, hindi po dahil pinamanahan ako ng mga magulang kong mayaman. Wala kami mga lupang malalaki. Hindi po milyonaryo yung mga magulang ko. Pero ang ibinigay nila sa akin ay mahusay na edukasyon. Sa UP, ako nag-aral. Kumuha ko ng AP Political Science. At doon naging miyembro ko ng UP debating team. Kaya isipin nyo, public school, naging debater sa UP. At ito ang nagbigay sa akin ng preparasyon. Para sa ganun, pagdating ko sa Kamara ng Representantes, aktibo ako sa bagay debate. Alam nyo, ang congressman, importante sa congressman na mahusay makapag-debate. Sapagkat dyan mo, mababalangkas ang iyong mga ideya. Diyan ka makikipagsukatan ng kaalaman sa iyong mga kapwa, mga kongresista. Kaya po, hindi naging miyembro ng Committee de Silencio si Roy Lugoles. Hindi katulad ng ibang congressman. Hindi nyo naririnig sa radyo. Hindi nababalitaan sa TV. Hindi nababasa sa dyaryo. Committee de Silencio po, yung mga ganyang klaseng mga kongresista na hindi umiimik sa committee, hindi umiimik sa plenaryo. Pero hindi po ako nagtapos sa UP 3 taon lamang. Sapagkat talaga naging pangarap ko makapasok sa militar. Kumuha ako ng entrance exam. At alam nyo, ang dami pong kumuha ng entrance exam. 1,000 ang kumuha. Si Roy Lugoles, number 2 sa entrance exam. Kaya agad ako nakapasok sa Philippine Military Academy. Dumaan sa hirap. 2 buwan yung training ko ron. Ito ang litrato ko, no, ako'y plebo. Kita nyo, ang hirap ng buhay doon. Medyo paminsan-minsan, magugulpi ka ng konti, mapaparusahan ka, kulang yung pagkain, grabe kulang sa tulog, medyo maya tayo ng konti rito, katulad ng mga classmates ko doon sa Philippine Military Academy. Pero hindi po ako nagtapos sa PMA. Pagkatapos ng 2 buwan, yung kinuha ko na isang test din sa isa sa pinakabantog na akademya sa Estados Unidos, yung United States Naval Academy sa Annapolis, ako po ay pinalad na matanggap.
school graduate. Ito ang aming eskwelahan. Ito ang dormitoryo namin. Pakakala niyo palasyo yan. Dormitoryo po yan ng eskwelahan namin. Ito, kinuha nung ako'y mag-homecoming mga ilang taon na nakararaan. Ito ang itsura sa loob. Labi ho ito. Tingnan, labi yan ang aming dormitoryo. Pero pag titingnan nyo, parang palasyo, di ba? Ito yung view pag ikaw ay nasa taas. Yan yung bubong. Napakalaking building po nitong dormitoryo na ito. At ito yung halos kabuuan ng aming campus. Ito yung dormitoryo, yung mga academic buildings, yung gym namin. Ito yung mga academic buildings. Dito kami nag-exercise. Yung mga open field na yan, naglalakihan, tabi ng dagat, merong yacht basin. Napakaganda po ng lugar na ito. At talagang hindi ako makapaniwala na isang tao na galing sa Romblon makakatugtong sa ganitong klaseng kagandang akademya sa Amerika. Yan yung aming, ang major ko ay mathematics. Ito po yung mathematics building. Maganda o hindi maganda? Napakaganda po, no? Wala kayong makikita ng kanyang klaseng building dito po sa Pilipinas pagdating sa mga eskwelahan. Pero habang ako'y nandoon, hindi lamang academics ang aking inasikaso. Ako'y nag-training din ng airborne, US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Lumundag sa aeroplano, nag-parachute. Ginawa ko yan sa gusto kong masubukan yung tibay ng aking dibdib. Kasi alam nyo, kailangan matibay ang dibdib nyo para lumundag sa aeroplano. Sino sila nakasubok na lumundag galing sa aeroplano? Gusto nyo masubukan yan? Yan po, sinubukan ko. Ito, katulad yan. At meron mga iba na nag-training, nung oras na nalulundag, ay hindi po lumundag. Sapagkat inabot ng daga yung kanilang pag-iisip at yung kanilang tiyan. Pero si Rolo Goles po, naging parachutist. Habang nandun sa US Naval Academy, ang sport na pinili ko, hindi po yung tennis, hindi po yung basketball, kundi basagan ng mukha, boxing. At pinahalad tayo. Sa loob ng 4 na taon, nakalaban ko ang lahat ng klase mga Amerikano roon. May itim, may puti, may dilaw, may kayumanggi. Ni minsan, hindi po natalo si Roy Goles, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon, si Roy Goles doon. At ito yung litrato ng mga hanay ng mga naging champion doon. Ito po yung Amerikano, ito ako. Yung katabi ko, medyo hindi masyado makita sapagkat kayumanggi ho siya. At habang nandun ako, meron po ako isang nakalaban, isang itim na boksingero. Ito yung pangalawang championship ko. Ito yung laban namin. Medyo mabigat ang laban dito, magaling ho siya. Ang style niya, basta pag alam naman mga black boxers, magagaling. Nahirapan tayo ng konti, pero nanalo tayo. Ang pangalan niya, si Charlie Bolden. Si Charlie Bolden, kaya ko binabanggit ito, ngayon ay sikat na sa Amerika. Siya ngayon ang pinuno ng NASA. Ito yung National Aeronautics and Space Administration. Naging Major General sa US Marine Corps, in-appoint ni President Obama. Ito yung NASA ang nagpapadala ng mga tao sa buwan, sa outer space, space shuttle, mga satellite. Isipin nyo, ang nakalaban ko, isang importanteng tao sa Amerika. Pero ang tao ito, meron po isang yuto sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. At yun ay nung gabi na siya ay tinalo ng isang boksingero na galing sa Pilipinas. Pero marami nagtatanong, Congressman, matagal na yun. Alam namin na maraming nagbabalita na okay kayo sa boxing. Pero ang tanong, kayo ba ay okay pa rin hanggang ngayon? Baka naman wala na. Papakita ko sa iyo itong aking pag-iensayo na ginawa ko, hindi mo masyadong katagalan pa, para makita nyo kung pwede pa o hindi si Roy Goles pagdating sa boxing. Dali po.
handa pong makipagbasagan ng mukha si Roy Lagoles para ipagtanggol ang kapakanan ng kapwa-tao. Alam niyo, hindi lamang ako pumasok sa Philippine Military Academy. 3 kami magkapatid na lalaki. Lahat kami ay pumasok sa Philippine Military Academy. Ito po yung aking youngest brother. Ang pangalan si Elias Goles, class 1979 sa Philippine Military Academy. Pero hindi siya nagtagal sa military, ngayon ay businessman na sa Amerika. Ito naman yung aming sumunod sa akin, ang kanyang pangalan si Ferdinand Goles, naging Vice Admiral at nakatugtong na pinakamataas na pwesto sa Philippine Navy. Ang tawag diyan, Flag Officer in Command. Kaya makikita nyo, hindi lamang po si Roy Lagoles ang medyo nakaangat sa buhay, pati yung kanyang mga kapatid na puro mga simple na pinanggalingan, pero dahil lang sa edukasyon ay nakaangat sa buhay. Pagkatapos kong mag-aaral sa Amerika, pagbalik ko rito, pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kasi sa akin palagay, talagang importante po ang pag-aaral sa buhay ng tao. Pumasok ulit ako sa UP pa rin. Siyempre, UP. Kasi sabi ko, hindi ako papayag na hindi sa pinakamagaling na universidad ang aking papasukan. Yan ang UP. Pasensya na po yung mga galing sa mga ibang eskwela. Sinasabi ko lang po yung totoo sapagkat bawat rating, international rating, national rating, ang parating nagna-number 1 ay ang UP. Doon kumuha ko ng Master in Business Administration at pinalat ko si Roy Lagoles, graduate valedictorian po sa UP. Ako'y nahirang na Postmaster General. Siguro nakita nila yung aking edukasyon, yung aking background. Kaya pinili ako na kumawak ng isa sa pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan, yung Post Office. Ito yung Central Office sa Liwasang Bonifacio. Isang dambuhalang building po yan. Napakalaking building. At ang dahilan dyan, sapagkat napakaraming tao ang Post Office. 20,000 ang mga tauhan ng Post Office. Dito sa building na ito, mga 5,000 ang mga tao. 20,000 sa buong Pilipinas. 2,000 Post Offices. Mga 15 regional directors. Maraming mga provincial offices. Daan-daan na masasakyan. Yan po ang pinamahalaan ni Roy Lagoles. Kaya pagdating sa pamamahala, pagdating sa administrasyon, pagdating sa management, malawak po ang karanasan ng inyong lingkod. At yan ang dahilan kung bakit siguro nakita nila na okay naman pamamahala ko, nabigyan ako ng isang pagkilala, isang parangal. Yan po ang 10 Outstanding Young Man Award. Doon ako ay pamamahala ng Post Office. At ito isang malaking karangalan para sa akin at sa aking pamilya, yung TOYM. At hindi lang po pagbabahala ang naging karanasan ni Roy Lagoles. Ako po nagsilbi ng gobernador ng Philippine National Red Cross ng 20 years, 20 taon, nahasa sa disaster management, disaster preparedness, isang napakahalagang kaalaman sa pamamahala ng isang komunidad. Kasi siyempre lahat tayo maaaring dumaan sa kalamidad, maaaring dumaan sa disaster, bagyo, lindol, sunog. Ito po naging karanasan ko. Nung lumindol sa Baguio, ako po ang namuno ng team ng Red Cross na mamahala sa disaster preparedness doon, sa relief operation. Yung pagkuha ng mga namatay, yung pagsagip sa mga nasugatan, yan ang ginawa namin doon. Nandun ako sa loob ng mga 1 linggo. Mga relief goods, pati sa paglindol, kasama rin tayo sa Mount Pinatubo. At ang isang hindi ko makakalimutan ay nung magkaroon ng bakbakan yung mga sundalo, rebelde at gobyerno, naalala niya sa Camp Aguinaldo at sa Makati. Yung iba dumapa dito sa may coastal. 19 December 1989. Ako naman ang namuno ulit ng isang Red Cross team na ang naging trabaho ay pasukin yung mga lugar na meron bakbakan, meron bombahan, nagmapasinggalan doon para kunin yung mga namatay at kunin yung mga nasugatan at mailigtas sila. Dito kinilala po ang inyong lingkod, nabigyan ng gold medal, ang tawag dito, Bayani Gold Medal for Bravery in the face of gunfire while rescuing wounded soldiers during December 1989 Go Attempt. Isipin niyo yung mga pinasok naming mga lugar, nagtatalsikan yung mga bala, naghahagingan yung mga bala. Katunayan, matapos ang ilang taon, meron ako isang nakausap na tao. Isa siya sa mga rebelde na nandun sa mga building sa Makati.
nakita niya may isang tao naglalakad doon banda sa malapit sa mga building habang nagpuputukan. Tinanong niya ang sarili niya at kanyang mga kasamahan. Sabi niya, sino ba yung sila ulo na yan na naglalakad habang nagbabarilan tayo? Nung ginamit na ng revista, nakilala nila, ay, si Roy Logoles pala yung naglalakad na yan. Kaya tuwag-tuwag ako doon sa anecdote na kinuwento sa akin nung isa sa mga naging rebelde ng mga panahon na yun. Ako ay nagsilbi rin ng 4 na taon bilang governor ng Management Association of the Philippines. Alam niyo, management po yan, pamamahala. At ang inyong lingkod ay napili bilang gobernador ng Management Association of the Philippines. Matapos ang aking 3 termino na congressman na nagsilbi sa inyo ng 7 na taon, ako po'y nahirang na National Security Advisor. Ito ang isa sa mga meeting ng National Security Council, si President Cory, President Arroyo, Vice President Igona, former President Fidel V. Ramos. Ito yung mga National Security Council meeting. At pagkatapos po ng aking termino bilang National Security Advisor, minarapat ko, pinili ko na bumalik sa Kongreso. Nagpaalam ko sa Presidente, sabi ko, Madam President, gusto ko pong bumalik bilang congressman sapagkat nagustuhan ko yung aking pakikipag-ugnayan sa mga tao ng Parañaque, gusto ko bumalik sa Kongreso. At ako naman ay pinayagan niya, kaya muli ako nahalal noong 2004, landslide po muli ang panalo ni Congressman Goles. At kasama yung kanyang anak na marami sa inyo ay kilala. Ito yung aming oath taking. Andun po si Konsehal Rico Goles. At dito sa trabaho ito, marami po mga importanteng tao sa buong daigdig ang aking nakadaupang palad. Halimbawa, si Condoleezza Rice, sikat na National Security Advisor ng Estados Unidos. Si Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono, siya po ang presidente ng pinakamalaking bansa sa Southeast Asia at isa sa pinakamalaking bansa ng buong mundo. Si Prime Minister Thaksin ng Thailand, nung siya ay Prime Minister pa, natanggal na siya, pero ngayon ang kanyang kapatid, ang Prime Minister ng Thailand. Ang presidente ng Indonesia noong panahon na yun, si Megawati Sukarno Putri ng Indonesia, anak ni President Sukarno. At yung presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, nakatuwang palad rin natin. At itong bandang huli, presidente mismo ng China, si President Hu Jintao, ang aking nakadaupang palad. Kaya mga importanteng tao po ang aking na-meet at ito dagdag sa aking kaalaman kasi ibang-iba po yung makausap nyo yung mga ganyan kalaking mga tao sa buong daigdig. Bukod dyan, siyempre ito, kilala nyo, si President Bush ng Estados Unidos. 3 beses ko na na-meet ito at nakausap nung ako ay National Security Advisor. Ang kanyang Vice President si Cheney. At ito yung mga papulong sa Malacanang na mga importanteng tao sa Pilipinas, ang aking nakakausap at nakaka-meeting. At of course, ngayon na tayo ay 3rd term congressman na at meron tayong bagong presidente, madalas natin makausap si President Noynoy Aquino. Ito yung pag-meeting namin, isang maliit na grupo matapos ang kanyang pangalawang SONA. Ito nakarang Hulyo lamang. Yan, may ilang nita. At ito naman, ito, napakalit na grupo ito sa loob ng bagong Philippine Navy ship natin. Yung Gregorio del Pilar, isa ako sa mga pinalad na may pita sa commissioning exercise at doon kausap ko ang presidente sa wardroom ng BRP Gregorio del Pilar, yung nasabing motor. At dito pinalad din tayo na meron ako isang meeting na na-attendan na kasama yung 3 presidente. Pagkasalukuy ang Presidente Pinoy Aquino, dating Presidente FDR, at dating Presidente ERAP. At alam nyo, ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng litrato ng 3 presidente sa isang lugar lamang. Kaya maswerte po si Congressman Goles na pinalad na nandun sa kanilang meeting na yan. Katulad na nasabi ko na, ako'y nagsilbi ng pang-6 na termino na ito. Una, noong 9th Congress, 1992 to 1995, noong District of Parañaque kasama ang San Luis. 10th Congress, noong 1995, noong District pa rin. 11th Congress, noong 1998,
Long district pa rin. At siyempre, meron tayong 3-term limit. Nagsilbi bilang cabinet member. Bumalik noong 2004, nahalal muli ng landslide. 2007, nahalal muli ng landslide. At 2010, muli landslide. At dito po, gusto ko lang iulat sa inyo, ano ba ang nagawa ko para sa kapakanan ng mga tao dito sa Parañaque, sa siyudad ng Parañaque. Kinilala po tayo nung paman ako ang congressman ng Lone District, kinilala na ako na nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasasayan po ng Parañaque. Marami dyan dito sa San Dionisio, marami sa halos lahat ng barangay dito sa 1st District ng Parañaque. At kasama dyan yung mga naglalakihang mga building sa Parañaque Municipal High School, ngayon ang tawag Parañaque National High School. Kaya sino sa inyo gumraduate sa Parañaque National High School? Ayan, marami sa inyo alam kung ano yung mga building na sinasabi ko. Yung Goles Building, pinangalanan nila ito, hindi ko ako nagpangalan dito. Sila nagpangalan, Goles Building 1, Goles Building 2, Goles 3, at Goles 4, na hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakamalalaking mga building diyan po sa Parañaque National High School. At sa Dr. Ricardo Santos National High School, yung dati mabababang ang building ngayon, nagtataasa na sa mga building. Ito po yung Dr. Ricardo Santos National High School sa kabila, doon sa 2nd District, malapit sa Super Highway. At yung San Agustin Elementary School. Alam niyo itong San Agustin Elementary School, noong ako'y bumalik ng congressman, ang mga school buildings dito, 1 story lamang. At talagang pang-probinsya ang dating. Pero sapagkat sinabi ko na sa inyo na ang edukasyon ay importante para sa akin bilang isang public school graduate, ito ang talagang isa sa mga pangunahing lugar na binigyan ko ng atensyon. Kaya ngayon, tingnan nyo ngayon yung mga gusali dito sa San Agustin Elementary School. Pinakamaganda po yan, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. Katunayan, meron pong isang taga-District 1 na dating education supervisor, si Flor Factor. Nagsilbi sa rito sa San Agustin Elementary School, nung ito ay medyo probinsya pa ang dating. Nagulat siya pagbalik niya, sabi niya, Congressman, nagulat ako doon sa San Agustin Elementary School, parang universidad na ang dating dahil sa naglalakihan na ang mga school buildings. Ito po ang aking ulat pagdating sa school buildings. Sa 15th Congress, yung pagkasalukuyang Kongreso na nagsimula noong July 2010, 4 na school buildings na ang aking pong naipagawa. Mula nung ako'y bumalik noong 2004, 32 school buildings ang aking natapos sa 2nd District ng Parañaque. Kaya pinagpatuloy ko yung karangalan, yung pagkilala sa akin na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa Parañaque. Kinilala rin na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Marami dyan dito po sa 1st District, sa San Isidro, sa San Dionisio, hanggang doon po sa Baclaran. Pinagpatuloy ko yan. Kaya ngayon, dito sa 15th Congress, mula noong July 2010, siyang nakali na ang akin ay pagawa. At mula noong 2004 hanggang 2011, 110 na mga kalye ang akin ay pasemento. Marami po yan, kaya tuloy-tuloy pa rin pakilala sa akin sa pagpapasemento ng pinakamaraming kalye. Yan yung sa Sukat, Moonwalk Mervyn Access Road. Andyan yung sa Cultural Lake, yung mga bago, 3rd Street sa Reyes Compound, sa Circle Street, sa San Pancracio, malapit doon sa San Antonio Church, sa San Antonio, pagpapa-widen ng Sukat. At alam nyo, noong pong 1992, ako ay nag-file ng Elevated Highway Bill para maipakilala at masimulan yung Elevated Highway dito sa Pilipinas. Alam niyo muna, nung sinabi ko Elevated Highway, pangalawang palapag, marami nagsabi, Congressman, nangangarap ka lamang suntok sa buwan ang iyong ginagawa. Maraming tumawa sa akin, masyadong mataas ang aking panaginip. Pero alam niyo, that was 1992, 1993, tanong niyo yung mismong presidente ng BF Homes Association, siya ang isa sa nagsabi na ako'y nangangarap lamang. Pero ngayon, binalikan niya ako at sinabi niya, Congressman, ngayon talagang develop na ang Skyway. Talaga saludo ko sa idea at yan po ang Skyway project na sinimulan ni Congressman Roy Logoles. Kinilala rin, ito batang uli, meron bagong programa. Ito po yung mga
Di ba? Yung mga covered courts, nilalagay sa mga pinakasentro ng barangay. Pero ngayon, pag kayo magpunta sa 2nd District ng Parañaque, ang covered courts po, umusbong na parang kabuti. Halos lahat ng mga malalaking sulok ng Parañaque ay meron ng covered courts para sa kasiyahan ng mga nakatira doon. Ang tawag dyan ngayon, Coliseum. Parang Coliseum, tinawag na Coliseum. Ano ba itong Coliseum na ito? Ito yung mga bagong disenyo na si Congressman Goles po ang nakaisip na gumamit ng polycarbonate na bubong. Ano ba yung polycarbonate na yan? Ito yung high-tech na material na ginagamit sa Disneyland at ginagamit sa Ayala Town Center. Kaya yung material na ito ay katulad din sa Disneyland at sa Ayala Town Center. Ito yung mga halimbawa ng mga munisipyo na natapos na. Ito yung doon sa Dr. Carlos Santos National High School munisipyo. Yung buong campus ng high school ay mayroong bubong. Kaya ang mga estudyante dito sa Dr. Carlos Santos National High School, kahit na umuulan, ay hindi po naabala ang kanilang campus life. Wala po silang problema doon. Ito yung sa Camellia, sa Barangay Don Bosco. Okay ba? Yan yung sa Barangay Marcelo Green. Sa Sampaloc, isang malaking komunidad. Sa Barangay BM Homes, ito ang isa sa pinakamalaking na Coliseum na pinagawa natin. Tandaan nyo ang number, Coliseum 6. Ibig sabihin, pang-anim na Coliseum. Sa Port State Elementary School, ito yung eskwelahan. Yung buong campus ay meron din bubong. Alam nyo kung ilan na ang Coliseum na napagawa ni Congressman Goles? 54 yung pinakahuli. Coliseum number 54 ang pinakahuling na ipagawa. Itong pangkasalukuyang kongreso na nagsimula noong July 2011, itong termino nito, 20 ang aking napatapos na Coliseum, 20 covered courts. Nasimulan 10. Ibig sabihin, nasimulan na, pero hindi pa natatapos. Kaya bago matapos itong taon ito, mahigit 30 mga Coliseum ang aking napapagawa dito sa pangkasalukuyang kongreso mula noong July 2010. At hindi lang po yan, silting and riprapping, pagpapaayos sa mga creek, paglinis at pag-riprap. Tingnan niyo yung mga trabaho na ginawa namin, kaya tingnan niyo ang creek ay medyo malinis na. Ang disilting project natin, itong pangkasalukuyang kongreso, siyang na proyekto po, malalaking proyekto ang aking natapos dito at meron pang mga susunod. Mula ng 2004, noong ako'y bumalik bilang congressman, 31 disilting and riprapping projects ang aking pong natapos. Alam nyo, merong iba nagkokomentaryo, Congressman, madalas ka namin makita, palakad-lakad kung saan-saan. Minsan, nasa Tramo 2, nasa Tramo, nasa Intumpang, nasa Macdo, nasa Baclaran, kung saan-saan lugar, nasa PF, nasa Barangay Don Bosco, naglakad sa Kalye, nasa Sukat. Ang tanong nila, Congressman, baka naman parati ka nandito sa Parañaque, baka naglalakwatsa ka doon sa Kamara ng Representantes, iyan ang pangunahing trabaho mo. Di ba? Di ba, ang trabaho ng congressman doon sa kongreso, kaya tinawag na congressman, man in Congress. Kaya tinawag na mambabatas, dapat gumagawa ng batas doon sa kongreso. Gusto kong iulat sa inyo na ako ay naging congressman mula pa noong 1992. 6 na termino. At gusto kong i-report sa inyo na dito sa 6 na termino ito, ni minsan wala pa pong absent si Congressman Goles. 100% Hindi po katulad ng mga ibang congressmen, bago pa lamang, hindi pa natatapos yung unang termino, marami nang absent. Pero si Congressman, ni minsan wala pa pong absent. Sapagkat ako'y naniniwala na katulad sa eskwelahan, importante sa congressman yung presensya. Importante yung kasali ka sa pagbalangkas ng mga problema, importante naririnig mo kung ano nangyayari, at importante na nakikibahagi ka sa mga diskusyon. Pero baka naman sabihin nyo, baka naman present ka lang, pero wala kang ginagawa. Hindi po, si Congressman Goles po, at kayo siguro ang kasama sa mga saksi dyan, kahit na noong unang termino pa, sumasama sa pagtalakay ng mga mahalagang issue, mga debate sa committee, at debate sa plenaryo. At ito po ang
sa pinakamahalagang batas na lumabas ng Kongreso sa gobyerno ay ang Climate Change Act of 2009. Alam niyo ang climate change, global warming. Tanungin niyo sa mga anak niyo, nag-aaral ng social studies, parating nagbibigay ng warning. Sa panganib na maaaring naghihintay sa atin dahil sa climate change, maaaring tumaas ang dagat, maaaring uminit, maaaring bumaba ang produksyon ng pagkain, maaaring pagutom ang mga ilang tao. Ang sagot yan, yung Climate Change Act of 2009. Ang mayakda, Congressman Roy Logoles po. At hindi lang yan, International Humanitarian Law, Republic Act 9851, para proteksyonan yung mga tao sa kanayunan kung sakaling mayroong operasyon ng military at ang pulis. Kasi minsan naapi sila, minsan nasasalanta yung kanilang lugar. Ito ang sagot natin, International Humanitarian Law, ang author, Congressman Roy Logoles. Philippine National Police Reform Act, pagreforma ng pulisya, Republic Act number 8551, ang principal author, Congressman Roy Logoles. Philippine Coast Guard Act of 2009, Republic Act 9993, importante para sa mga kababayan natin na madalas pagbiyahe sa vapor, lalo na yung mga taga-Visayas sa Mindanao. Ang author, Congressman Roy Logoles. Principal author po. Hindi po yung mga sinasabi ko lahat, principal author. Ako ang pangunahing author. Kasi meron iba, sumasakay lang sa mga panukalang batas. Ididikit yung pangalan nila, pagkatapos ikikwento na yan daw ginagawa niya sa Kongreso. At yung pong siyudad ng Parañaque ay naging siyudad sa bisa ng Republic Act number 8507, ang author, Congressman Roy Logoles. Expanded Senior Citizen Law, dito ako co-author. Marami kami mga authors dito. Para sa mga tao na nung una binawasan ang kanilang pakinabang sa Senior Citizen Law, pero binalik namin sa pamamagitan ng Republic Act 9994. Isa sa mga co-authors si Congressman Roy Logoles. Education agenda. Katulad na sinabi ko, edukasyon importante para sa akin. Nakatungtong ako rito, nakaharap ko sa inyo. Hindi dahil ako ay pinamanahan ng malaki na aking magulang. Hindi dahil pinanganak ako na mayaman, kundi dahil lang sa nakaangat ako sa pamamagitan ng edukasyon, lalo na yung public school system natin. Father of the nationalization of the Parañaque National High School, Republic Act number 7841, ang author, Congressman Roy Logoles. Ano ang ibig sabihin ng nationalization ng isang eskwelahan? Ang ibig sabihin, ang eskwelahan na yan ay makakatanggap ng milyong-milyong suporta galing sa gobyerno nasyonal. Pondo para sa maintenance at pondo para sa dagdag ng mga teachers. Nationalization ng Dr. Arcadio Santos National High School, Republic Act number 8884, ang author, principal author, Congressman Roy Logoles. At itong bandang huli, meron pong bagong itinatag na high school ang ating butihing Mayor Jun Bernabe. Yung una, pinabayaan ng 2nd District. Wala mga bagong eskwelahan. Sa kabutihang palad, pagpasok ni Mayor Bernabe, nagtatak siya ng mga bagong eskwelahan doon. Dalawa yan. Ang kasama sa mga bago, sa mga ilan pina-establish na doon. Sun Valley High School at Moonwalk High School. Pero ngayon, sa visa ng Republic Act number 10064, ang Sun Valley High School, ngayon Sun Valley National High School na, ang author, Congressman Roy Logoles. Moonwalk High School, ngayon Moonwalk National High School na, Republic Act number 10065, ang author, Congressman Roy Logoles. Nauna pa, doon sa mga ilang high school na nasa kabilang distrito na ilang dekada na high school. Ito, bagong-bago pa lamang. Wala pa yata mga 5 taon, naging national high school na yung aming high school sa 2nd District ng Parañaque. At itong bandang huli, meron po tayo mga, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang paggawa natin ng batas. Na tuloy mga mambabatas. Dapat yan ang trabaho, pangunahing trabaho ng isang congressman gumawa ng batas. Pag meron pong harap sa inyo na isang congressman dito, itanong nyo, ano ba ang mga panukalang batas? Pag sinabing panukalang batas, tanongin nyo, kayo ba ang principal author? Ibig sabihin, number 1 sa listahan ng mga author. Kasi meron ibang congressman, sasakay lang. Ang gagawin nila, maghahanap ng mga panukalang batas, tapos pipirma bilang co-author.
Hindi po yan ang tamang, yan ay pagsuporta. Pero hindi yan ang talagang ginagawa na tama ng isang mambabatas. Alam nyo, noong magbigay ng SONA ang presidente nito nakaraang Hulyo, siya ay naglabas ng isang libro. Ang tawag sa libro nito, ito po yung libro, no? Priority Legislative Measures of the President. At dito ay nag-identify siya ng 23 na priority legislative measures. Isipin niyo po, Consiel Eric, merong 280 na mga congressmen, merong 24 na senador. Lahat yan ay nagpapile ng panukalang batas. Libo-libo ang mga naipapile ng panukalang batas. 23 lamang ang pinili ng ating presidente. At dito sa 23 na ito, kinagagala ko i-report sa inyo ang tatlo dyan, ang principal author, Congressman Roy Gonzales. Una, House Bill number 15, Witness Protection Bill, para palakasin yung ating Witness Protection Program para sa mga witnesses na katulad ni Rabusa at ni June Lozada, sapagkat sila ay nalalagay sa panganib. Pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Bill. Ano ba itong Anti-Money Laundering? Ito yung pagtatago ng pera ng mga gambling lords, mga drug lords, mga grafters at mga corrupt na mga tao sa gobyerno. Pinalakas din natin yan sa pamamagitan ng House Bill number 3323 para lalong lumakas yung ating paghahanap ng mga nakatagong pondo na yan, ang principal author, Congressman Roy Gonzales. And finally, Maritime Zones Bill, House Bill number 4185. Ito po yung pag-identify ng tinatawag na karagatan ng Pilipinas. Yung territorial sea, yung exclusive economic zone na napakahalaga para sa ating kinabukasan at para sa kayamanan ng bansa. Si Roy Gonzales po ang principal author nito at kaya pinili ng presidente ito sapagkat napakahalaga sa issue ng Spratlys, sa issue ng South China Sea, sa issue ng pagdepensa sa ating soberenya. Kaya yan po ang binigyan ng priority ni Congressman Gonzales at ako'y nagpapasalamat kay Presidente na ito ay pinili niya. Bukod doon, ay meron tayo sa panukalang batas din yung pag-create ng Department of Information and Communications Technology para sa inyo na may kamag-anak sa mga call centers, para sa inyo gumagamit ng cellphone, gumagamit ng internet, nag-i-email, nag-Facebook. Yan ay kasama sa tinatawag na ICT, Information and Communications Technology. House Bill number 316, Modernization of the Bureau of Jail Management and Penology. Yung pong city jail natin, yan ay under sa BJMP. Yan ay gustong ma-modernize itong House Bill number 3116. House Bill number 197, Modernization of Bureau of Corrections, yung Lupa, yung Women's Correctional, yung Iwahig. At siyempre isa sa mga pangunahing advokasya ko at yan ay nabanggit ko na yung pong Spratlys. Kaya naman tuwing merong debate sa Kongreso, kasama po si Congressman Gonzales. Pag merong mga palabas sa telebisyon, madalas inibita si Roy Gonzales. Sa radyo, naibita rin. Sa mga international forum, naibita rin ang inyong lingkod. Dahilan sa aking kalaman pagdating dito sa issue nito, na ulitin ko, napakahalaga sa ating kinabukasan sapagkat malaking kayamanan po ang nandyan sa dagat na yan na ngayon ay pinag-iintirasan ng isang malaking bansa sa paligid ng gustong agawin sa Pilipinas. Kaya hindi po tayo dapat pumayag dito at kaya naman si Congressman Gonzales ay parating kasama dito sa issue na ito. At meron tayong iba pang mga proyekto. Yung Dole projects ko, nakakuha kayo ng pondo galing po sa Department of Labor and Employment. Namili kami ng mga lugar na dapat linisin, lalo na yung malapit sa mga creek. Yung mga tao na nakatira sa malapit doon, siya pinili para maglinis sa mga creek at sila ay sinisweldohan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. 264 beneficiaries po. Hindi ko alam kung meron kayo dito sa First District. Meron ba kayo sa First District ng isang klaseng proyekto? Sunod, that's the training scholarship program. Meron po tayong 304 scholar
beneficiaries na nag-aaral sa TESDA para yung mga tao na walang skills ay bibigyan ng skills para mapadali yung kanilang paghahanap ng trabaho hindi lamang sa Pilipinas kundi sa labas ng Pilipinas. Goles Scholarship Program. Ako po'y nakipag-ugnayan sa Commission on Higher Education at sa pamamagitan ng